Ang init ng issue. Bakit to? Naku po kasi ito nangyayari sa bayan natin habang may mga mahalaga at importanteng usapin. Yung mga vlogger na nagpuputakan, nagsasagutan, ako nanonood lang para bagang may sabong. Ang init ng issue. Bakit to? Naku po kasi ito nangyayari sa bayan natin habang may mga mahalaga at importanteng usapin. Yung mga vlogger na nagpuputakan, nagsasagutan, ako nanonood lang para bagang may sabong. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Para bagang merong alam mo gusto ko mangyari talaga. Biro lamang ito biro lamang ito Kasi habang nakikita ko si Joey tsaka si Maharlika, magka-level sila no? Magka-level sila. Maganda siguro magsabunot. Wag naman sa ikaw naman banat bay. Napaka-violente mo naman. Hindi, maganda siguro mangyari sa kanilang dalawa. Gusto ko mag-host ng ng debate. Magdebate si Joey tsaka si Maharlika. What do you think? Di ba? What? Gawin natin yan sa SMNI. Ang debate ng taon. Mas maganda yun kaysa doon sa debate na kay Hedaren tsaka kay Sas doon. Pero alam mo nagulat ako kasi may pasabog si Pulong Duterte. Kasi alam nyo, issue yan yung issue yan sa bahay. Alam mo yung bahay ni Pangulong Duterte na binebenta. Binulaga tayo mga kababayan. Nakita natin yan over the weekend. Binulaga tayo ng dyan sa... No! God, please, no! 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 Ni PRRD. Ako, personally, nalungkot ako. Kasi ako nakapunta na rin ako dyan. Naga-picture-picture na rin ako dyan. Nalungkot ako kasi yung bahay, sa tingin ko, hindi lamang naman po yun bahay. Ibig sabihin, hindi lang yung tahanan ni PRRD. Yun po ay simbolo ng isang payak na pamumuhay ng isang public official. At yun po ay may relevance po yun sa ating bayan. Kasi alam mo, ito bibigyan ko kayo ng sample. Tayo mga Pilipino, may angas tayo totoo lang. Isa tayo sa pinakamaangas. Sa pag tayo pumunta na ibang bansa, napakaangas natin. Natatawa nga ako minsan yung angas natin wala na sa lugar. 'Di ba? Napakaangas natin minsan na mayabang nakabili lang ng Louis Vuitton, napakayabang na. Nakabili lang ng konting laging yung feeling entitled na hindi, mayaman ako. Kasi sa ibang bansa, pantay-pantay, mayaman, mahirap, pantay-pantay, di ba? Sa ibang, particular na nga rin po ako sa Japan, di ba? Lagi ko sinasabi yan. Kahit mayaman, nagtetren, hindi namamaliit ng kapwa, di ba? Hindi ganun. Sa atin, pag ako, yaman ako. Wala ka, squatter ka sa akin. Ganun di ba? Meron tayong ganung klaseng pamumuhay, yung klaseng kaugalian, di ba? Ganyan na nangyari dito sa tingin ko. Yung bahay ni Pangulong Duterte, simbolo yan Simbolo yan ng payak na pamumuhay ng isang public official. Ano kinaugnayan doon sa kwento ko sa Kasi tayo mga Pilipino, pag naging politiko, congressman, halimbawa, congressman pa lang. Yung iba nga, barangay captain pa lang. Uubod na ng yabang. Marami yan paano ko nalaman yan sa mga show ng Mocha Girls? Yan, papasok yan, may mga security. Tapos, nakabag yan. Nakala mo kung sinong mga napakayayabang na, yung Diyos si boss, Meron tayong ganun di ba? Lalo na pagka congressman ako, pare, congressman yan.
Wag mong inaano, naka-8 plaka niyan. O ngayon, na? Kasi nga sa atin, para bagang may level may level na. O pag ikaw ganito ka, eto ka, mayabang ka, hanggang payabang ka ng payabang, hanggang umaambot ka sa tuktok. Yan ang kayabangan. Ganon Kaya nga tayo, pagka nahuli ng pulis, dati ngayon wala na, NCAP na Good luck. Sabi nga, pag nahuli ka ng pulis, sandali, tatawagan ko si General. Sino kayang General yun? O ito, kausapin mo si General. Mga ganyan, di ba? Kala, ganyan tayo yung pataasan ng kakayabang. Di ba? Kaya nga, yung mga ganitong klaseng public official, yung mga katulad ni Pangulong Duterte, na isang presidente, imaginein mo, isang presidente, kung saan siya nakatira noon, doon pa rin siya nakatira hanggang ngayon. Pagbalik na, kung hindi pa dinukot. Wow, ang bigat! Hindi dyan sana siya kumukuya-kuy, nagkakape-kape. Di ba? Ay wala Tapos biglang malalaman nating ibebenta. Nalungkot ako. Totoo lang, nalungkot ako ng todo-todo. Sabi ko, this is not just about the house. And as a matter of fact, it is not just about Duterte. This is a symbol of a public official na kailangan natin sa Pilipinas. Ito ang simbolo ng isang tamang public servant sa Pilipinas. Kaya pag pinakita mo yung payak na bahay ni Pangulong Duterte, ganyan dapat ang mga susunod na mamumuno sa Pilipinas. Kaya nung nakita ko may for sale, sabi ko, hindi ako nagalit baka na naman yung iba mga kulto ni Marlica dyan. Putang ina ninyo Hindi, sa totoo lang, diretsuhan na tayo. Hindi ako nagagalit, nalulungkot ako. Hindi ko naman alam kung sino nagbenta niyan. Until lumabas yung video ni Pulong. Naku po, doon na nagkayarian. Kaya nga matagal ko na sinasabi. Matagal ko na po sinasabi sa inyo, huwag nyo nang kalkalin niyang issue na yan. Kasi kayo rin na mapapahiya. Kaming banateros, alam nyo naman siguro kung saan ang extent ng aming pero hindi po kami ever nagyabang na ito alam namin. Kaya walang ganoon. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay talagang tunay na Duterte supporter, tunay, legit, dapat makuha mo yung klase ng puso meron na mga Duterte. At yung mga ang puso po ng mga Duterte ay mga humble, payak, hindi mayabang. Hindi, di ba? Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Baste, ilang beses na namin hindi siya yung, isipin mo dating anak ng presidente. Ito pa na-meet pa namin ito nung mayor pa siya. Hindi yung puno ng bodyguard, yun nga mga walang kwentang congressman, mga konsyal, puno ng bodyguard. Siya anak ng presidente, mayor pa ng Davao. Nung nagpunta kami doon, hindi naman yung parang, darating na. Kasi ganyan, malalaman mo yung mga congressman pag parating na, tangina, parang laging may presidenteng darating. Si Pangulong Duterte nga, sa totoo lang, kung pwede lang takasan niya yung PSG niya nung panahon niya, gagawin niya yun Kasi ayaw niya ng ganong klase, nakukurnihan ba siya? Ganon si Pangulong Duterte. Kaya alam mo, itong bahay na ito ay isang sadyang naging tourist spot, naging simbolo na kung saan nagpupunta ang tao, pinrotektahan. Nandyan yung sentimento ng mga Pilipino Di ba? Lalo na ng mga Duterte support at lalong-lalo na ng mga taga Davao. Treasure yan, nga. Tapos malalaman mo ibebenta. Nakakalungkot. At ang masama, naku po, patay tayo dyan. Lalong mas lumalim ang issue dahil nga sa revelasyon po ni Pulong Duterte. Ito, nilagyan ko po ng caption Tagalog. Kasi Bisaya po yung interview nung nag-i-interview. Hindi ko na lang papangalanan. Baka sabihin nyo na naman, kakampi ko yun. Wala akong kakampi sa mga yan. Ang kakampi ko lang, banateros. Okay, linawin ko lang Ang kakampi ko lang, banateros at saka yung biraderos. Alam mo yung biraderos, yung kasama namin, mga kapatid namin sa SMNA. Yun lang ang kakampi namin, ito mga ito, wala akong kampi sa mga ibang mga Kasi
Una-una, hindi ko alam kung ano yung takbo ng kanilang vlog. Honestly, hindi ko sila pinanunood. Hindi dahil sa wala silang kwenta, kaya hindi ko sila pinapanood. Hindi yun. Kaya lang, nagkakataon lang, hindi siguro lumalabas sa feeds ko. More on, ang lumalabas sa feeds ko, yung panlinis ng ganito. Nabubudol ako ng TikTok. Hayop yan eh. Yung mga puro ganun na lumalabas sa feeds ko. Ewan ko ba, bakit na ganun? Anyway, eto, pakinggan natin ha. At tingnan ninyo yung sinabi ni Pulong. At dito mo malalaman na ayaw ni Pangulong Duterte. At may tila merong konting disappointment. Kung hindi man galit, disappointment sa part ni Pangulong Duterte na ibinibenta yung bahay. Tarong ang iyang kuan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Oh. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Siya na-fail daw niya, sir. Way gana kaon, mo gyud po ba siya gana kaon, pareha karon akong ginamasahe, sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Oh. Grabe, no? Nakakaawa si Pangulong Duterte. Na istoryahan daw yung mga security, sinabi daw sa kanya na parang walang gana, laging pagod eh. Paano mapapagod? Wala namang ginagawa. Kasi nga, yung state of heart yung depression, sabi ko sa inyo si Pangulong Duterte, mahal yan ng bayan natin, strong yan. Pero syempre, dadapuan at datapuan ng depression yan. Diba? Dadapuan po yan. Syempre, dahil nga naman na yung kanya na lang family, hindi naman pwedeng 24 oras. Tapos pakikialaman pa yung mga jowa. Hindi ako bibuisit ako sa totoo lang. Sorry to say, nabibuisit ako. Wala akong pakialam sa awayan nila mga jowa Pero, pati ba, bakit mo Yun na nga lang yung kung, ako sa akin lang kung yun na magpapaligaya sa tatay ko, halimbawa, kahit 10 pa yan. O kahit 30, iba-iba kada araw. Ibibigay ko. At kung mag-away-away sila, hindi ko nakakalkalin. Importante, masaya tatay ko. You understand what I mean? Para bagang, pati ba yan, pakikialaman mo for the sake of your views? Hindi ba? Para lang sa content, kakalkalin nyo yan? Hindi, ako nga naniniwala ako, it's not just for the content For the content kaya? O for the money because you are paid para awayin yung ibang mga jowa? But this I can assure you, my presidency will take care of you. Wala kayong dapat alalanan.